Magandang araw sa lahat ng tagasugid kong tagapakinig, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa nobelang ito. Don't forget to like and share. Sana tulungan nyo ako maka 1K subscriber mga idol. Please pa-subscribe din sa mga kaibigan nyo at kapamilya hihihi. Long Chen. Kabanata 6, Koleksyon ng Interes. Tumingin si Long Chen sa direksyon ng taong paparating, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pagiging malamig. Isang grupo ng mga tao ang pumasok kasama ang isang lalaking parang bituin na may hawak ng buwan. Ang mukha ng lalaki ay parang korona ng jade, mahaba ang katawan at napakagwapong hitsura. Ang taong dumating ay hindi ibang tao, ngunit ang barbarian na prinsipe na nakatalo kay Long Chen sa ring, muntik na siyang bugbugin hanggang mamatay, at itinapon siya sa ring. Zhu Yaoyang. Si Zhu Yaoyang ang panganay na anak ng barbarian lineage, at ang kanyang cultivation ang pinakamataas sa mga prinsipe, kaya sikat na sikat siya sa mga prinsipe. Sa sandaling pumasok si Zhu Yaoyang, nakita niya si Long Chen at ang lahat, bahagyang ngumiti, lumakad, tumingin kay Long Chen at nagsabi, "Ikinalulungkot ko ang huling pagkakataon, ngunit hindi ko man lang nakilala ang iyong ina." Panipi. Humingi ng paumanhin sa kanyang bibig, ngunit walang paghingi ng tawad sa kanyang mukha, at ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak, tulad ng isang malayong emperador, na nakatingin kay Long Chen. "Ayos lang, malapit na kitang bugbugin para hindi mo makilala ang lola mo." Bahagyang ngumiti si Long Chen, at lihim na nagalit sa kanyang puso. Pagkagising ko noong araw na iyon, si nanay lang at ang matandang pharmacist ang nandoon. Ang pangungusap na ito ay dapat na ikinalat ng lumang patpat. Ang mga salita ni Zhu Yaoyang ay katumbas ng pagsasabi kay Long Chen na ang matanda ay kanilang tao, at bagaman ang mga pinsala ni Long Chen ay mukhang nakakatakot, hindi ito nakamamatay na mga pinsala, kahit na ang likod ng pinsala sa ulo, bagaman duguan, ngunit hindi malubha. Hindi na kailangang gumamit ng ganoong mataas na antas na panggamot na tableta upang gamutin ang kanilang sarili. Ang mga taong ito ay malinaw na sinusubukang takutin ang kanilang ina at alisin ang lahat ng ipon ng kanyang ina. Hindi ang pagpatay sa sarili, kundi pati na rin ang pagpapahina sa pinansyal na yaman ng kanyang pamilya at pagpapasama ng kanilang buhay, dapat may sabwatan sa likod nito. Long Chen? Nililigawan mo si kamatayan, gumaling ka na yata at nakalimutan na ang mga galos. Gusto mo pa bang bugbugin hanggang mamatay ni Kuya Yaoyang? Ibig sabihin, sayang hindi marunong mag-practice, maglakas loob magsalita ng baliw, nanliligaw talaga kay kamatayan. Idiot, isang insulto sa amin na hayaan ang ganyang idiot na maging parehong prinsipe sa amin. Bago magsalita si Zhu Yaoyang, ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang tumuro kay Long Chen at sampay ng malakas, naglalaway ng ligaw. Long Chen? Bagamat ikaw at ako ay iisang prinsipe, ngunit ang isa ay nasa langit at ang isa ay nasa lupa, ikaw ay isang munting langgam, at ikaw ay makatingala sa akin. Kaya, kahit ay bully kita, tiisin mo lang, kung hindi, ang kahihinatnan ay katulad ng huling pagkakataon, at ikaw ay bugbugin ng isang patay na aso. Itinuro ni Zhu Yaoyang ang ilong ni Long Chen ng isang daliri. Pop! Bahagyang ngumiti si Long Chen, at bigla niyang iniunat ang kanyang malaking kamay. Bago pa makapag-react ang lahat, hinawakan niya ng mahigpit ang daliri ni Zhu Yaoyang, gumawa ng kaunting puwersa, at gumawa ng malutong na tunog. Si Zhu Yaoyang ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na sigaw, at isang malakas na pag-crack na sakit ang bumalot sa kanyang buong katawan, ang kanyang mga daliri ay konektado sa kanyang puso, at siya ay yumuko ni Long Chen, at ang kanyang katawan ay nahulog ng hindi sinasadya. Kahit na siya ay isang powerhouse sa ikapitong antas ng Qi condensation, hanggat hindi siya nakapasok sa blood coagulation realm, ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay mas malakas lamang kaysa sa mga mortal. Ano pa, nang biglang mangyari ang insidente, wala na siyang panahon at swerteng lumaban. Kapag nakuha na ang pangunahing punto, hindi na siya magiging iba sa isang mortal. Tumingin si Long Chen kay Zhu Yaoyang, na ang masakit na mukha ay malapit ng mag-deform, at sinabing may kaunting pagdududa, "Alof.
Nakatingin sa ibaba. Pinag-uusapan mo ba ang iyong sarili? Ang biglaang pagbabago ay nagulat sa lahat. Sa oras na ito, si Zhou Yaoyang ay hindi nakaimik sa sakit, at ang iba ay nag-react at sumugod kay Long Chen. Asshole, bitawan mo si Kuya Yaoyang. Kung sino man ang maglakas loob na lumapit, babarilan ko siya hanggang sa mamatay. Ang mga tao sa paligid ni Zhou Yaoyang, nang makita nila siyang inaatake ni Long Chen at sumigaw, ay magkukumpulan. Gagawa na sana si Long Chen, at biglang may isang matangkad na figure sa tabi ni Long Chen, na galit na sumisigaw sa grupo ng mga tao, tulad ng kulog sa pangkalahatan, ang mga tainga ng nagulat na karamihan ay umuungal. Nang makita ko ang taong paparating, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Long Chen. Ang taong dumating ay hindi ibang tao, kundi si Xi Feng. Ang ilang mga prinsipe na gustong sumugod ay biglang tumigil dahil sa hitsura ni Xi Feng. Si Xi Feng ay mayabang at hindi mahilig bumuo ng mga sekta, ngunit ang kanyang cultivation base ang pinakamataas sa lahat ng mga prinsipe, at ang kanyang matangkad at makapangyarihang figure ay nabigla sa kanilang lahat. Ilang sandali, natahimik ang lahat, at sa buong bulwagan ng literatura, tanging daing ni Zhou Yaoyang ang maririnig. Anong ginagawa mo? Biglang dumating ang isang galit na pagsaway, at pumasok ang isang matandang lalaki. Natahimik ang mga ekspresyon ng lahat, at lahat sila ay napatingin sa matanda. Ang matanda ay lecturer ng Literature Hall. Isa siyang scholar ng Confucian. Siya raw ay matapat, matuwid, walang ngiti, at medyo marangal. Ang pakikipaglaban sa Hall of Literature, ayon sa batas, makukulong ka ng 1 buwan, gusto mo bang subukan? Malamig na ngumuso ang matanda. Inilibot ni Long Chen ang kanyang mga mata, binitawan ang baluktot na daliri ni Zhou Yaoyang, at nagmamadaling ngumiti sa matanda, Sir, mali ang pagkakaintindi mo, hindi kami nag-away ngayon, nagsusubok lang kami. Panipi. O, pagsusulit. Anong pagsubok? Ang matanda ay halatang hindi masyadong naloko, at malamig na tumingin kay Long Chen. Sinusubukan namin ang lakas ng 1 daliri, kung gaano ito katagal sa ilalim ng pagkubkob ng 5 daliri. Sa pamamagitan ng pagsubok na ito, kami ay dumating sa conclusion na ang kapangyarihan ng pagkakaisa ay hindi mapaglabanan. Gaano man kalakas ang 1 daliri, ito ay nakahiwalay pa rin, at ang lakas nito kung minsan ay mahina. Tanging sa suporta ng mga kasosyo maaari itong patuloy na makakuha ng enerhiya, maging mas malakas at mas matibay. Sa pagsusulit na ito, pareho kaming natamo ni Zhou Yaoyang ang aming kaalaman at pangunawa sa kapangyarihan, na magiging malaking tulong sa aming pagsasanay sa hinaharap. Malaki ang tinatawag na benepisyo, kapatid na Zhou, ayaw mo ba? Long Chen nakatingin kay Zhou Yaoyang na may kaunting malalim na kahulugan. Muntik nang mawala ng malay si Zhou Yaoyang, ngunit halatang pipi siya, at malunok lang niya ito. Kung hindi, kung itatanggi niya ito, siya at si Long Chen ay kailangang makulong. Kahit na ang prinsipe ay hindi maaaring lumabag sa mga patakaran ng Literature Hall. Oo. Sinubukan ni Zhou Yaoyang ang kanyang makakaya na panatilihing kalmado ang kanyang boses, ngunit pagkatapos ng matinding sakit, maging ang kanyang boses ay naging paos, na parang nag-scrap siya ng bakal. Tumingin ang matandang lalaki kay Long Chen, may bakas ng pagiging mapaglaro sa kanyang mga mata, tumango at sinabing, sa kasong ito, hindi ka masisisi ng matanda, tandaan, huwag kang magbiro dito sa hinaharap. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga na maswerte si Long Chen. Malinaw na nakita ng matanda na si Long Chen ay nagsasalita ng walang kaparerekon at hinayaan pa rin sila. Hintayin mo ako. Kinagat ni Zhou Yaoyang ang kanyang mga ngipin at sinabi sa boses na 2 tao lang ang nakakarinig. Masyadong walang awa ang kamay ni Long Chen, hindi lang niya pinaikot ang kanyang mga daliri, ngunit hindi rin niya alam kung anong pamamaraan ang ginamit niya para paikot-ikot ang mga meridian sa 1 daliri, kung hindi magiging ganoon kasakit si Zhou Yaoyang. Nahihiya, walang kahit kaunting pagtutol.
Maligayang pagdating kay Brother Joe upang magpatuloy sa pagsubok sa akin anumang oras. Magalang na ngumiti si Long Chen, munting kuneho, ngayon ay humihingi lamang ng kaunting interes, ang magandang palabas ay darating pa. Mahigit sa 200 prinsipe ang tahimik na nakaupo, ang matanda ay tumanggo sa kasiyahan, at nagsimula ng isang hanay ng mga bagay, umiiyak, narinig ko na ang lahat ay inaantok, ngunit hindi sila nang ahas na matulog. Bagamat ang matanda ay hindi man lang nag-cultivate, siya ang may huling desisyon sa buong Taekso Palace. Kung nagalit siya at pinatalsik niya, hindi na kailangang isipin ang koleksyon ng martial arts sa hapon. Parang 2 itlog, isang bulok na itlog at isang magandang itlog, pero kung gusto mong kumain ng magandang itlog, kailangan mo munang kumain ng bulok na itlog. Isinalaysay ng matanda ang ilang makasaysayang alusyon, kaalaman sa pamamahala sa bansa at pagpapasigla ng bansa, agrikultura, kagubatan, palaisdaan, at pag-aalaga ng hayop. Maging si Long Chen ay halos nakatulog. Hindi ito tulad ni Fatty at ng iba pa, ngunit seryoso silang nakinig, dahil hindi sila makapagsanay ng paglilinang, at sa hinaharap, umaasa silang gumamit ng ilang kaalaman upang makahanap ng kalahating opisyal na posisyon. Sa paghihirap, sa wakas ay tanghali na. Pagkatapos ng tanghalian, ang lahat ay naglakad patungo sa War Skills Pavilion na parang kaeg. Pati yung mga hindi marunong magtanim, gaya ni Yu Fatty, tumakbo papunta doon. Mayroong hindi mabilang na martial arts at mga kasanayan sa pakikipaglaban sa Battle Skill Pavilion, kaya magandang subukan ang iyong kapalaran. Ang War Skills Pavilion ay nahahati sa 3 palapag, ngunit ang ibabang palapag lamang ang bukas sa lahat ng mga prinsipe. Bagamat isang palapag lang, ang 17 bookshelf ay puno ng iba't ibang diskarte at pagsasanay sa pakikipaglaban, na nakakasilaw. Brother Yaoyang? Naglunsad na ako ng life and death battle kay Long Chen, kailangan ko siyang patayin sa pagkakataong ito, at hayaang makahinga si Brother Yaoyang. Hindi ko alam kung kailan palihim na tumakbo si Li Hao sa tabi ni Zhou Yaoyang at magalang na nagsabi. Sa oras na ito, nagawa na ni Zhou Yaoyang na pigilan ang sakit sa kanyang mga daliri, ngunit ang mga kasukasuan ay nasuray-suray at ang mga meridian ay namumuo sa mga twist. Kinailangan niyang maghanap ng parmasyutiko upang matulungan siyang gamutin ito. Hindi ngayon ang oras para patayin siya, kung hindi, papatayin ko siya sa huling pagkakataon, umiling si Zhou Yaoyang at biglang nagtanong, nga pala, paano ka natalo sa kanya noong nakaraan? Ito, sayang. Sa totoo lang, naging pabaya ako, at bilang resulta, nahuli ako ni Long Chen. Galit na galit ako sa akin. Minsan na akong binugbog ng basurang ito. Mapait na sabi ni Li Hao. Ang huling pagkatalo ay lubhang nabawasan ang kanyang reputasyon, at ang ilang mga tao ay nagsasalita tungkol sa kanya sa likod ng kanyang likuran. Nababaliw na siya sa galit. Palagi niyang iniisip na ang huling pagkakataon ay isang maliit na kapabayaan, kaya sa pagkakataong ito ay may problema siya kay Long Chen. Pinatay. Hindi pwedeng mamatay si Long Chen. Kahit ngayon lang, huwag mong sirain ang malaking bagay. Natakot si Zhou Yaoyang na hindi maintindihan ni Li Hao ang ibig niyang sabihin, kaya sinadya niya itong inulit. Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Hayaan mo na lang siya. Sabi ni Li Hao na ayaw. Tiningnan ni Zhou Yaoyang ang kanyang baluktot na mga daliri at kinagat ang kanyang mga ngipin, bagaman hindi ko siya mapatay, maaari pa rin akong kumuha ng 1 o 2 bahagi mula sa kanya. Lumiwanag ang mga mata ni Li Hao nang marinig niya ang mga salita, at tuwang-tuwang sinabi, okay, sa pagkakataong ito, sipain ko ang kanyang **** palabas. Oo nga pala, gusto ko ang isang mata niya. Hindi ako komportable sa mga mata niya. Ngumiti sa isa't isa sina Zhou Yaoyang at Li Hao, indimple.com, ngunit hindi nila ito napansin. Ngumiti rin si Long Chen, na kunwaring nakatingin sa bookshelf, ngunit ang ngiting iyon ay mas malamig kaysa sa kanila, parang isang leopardo na nakatingin sa 2 pabulong na tupa. Kung nasaan si Long Chen, makikita lang ng kanyang soul power ang mga galaw ng 2 tao.
Hindi man niya naririnig ang mga sinasabi ng mga ito, nahuhulaan din niya sa pamamagitan ng pagtingin sa hugis ng kanilang bibig. Nang makita silang dalawa na casual na nagbabasa ng mga libro sa bookshelf, hindi nag-abala si Long Chen na bigyang pansin sila, at nagsimulang talagang mahanap ang kanyang layunin. Sa kanyang memorya, maliban sa siyam na bituin na pamamaraan ng hegemony, halos lahat ng mga ito ay tungkol sa alchemy, at kailangan niyang makabisado ang isang kasanayan sa pakikipaglaban ngayon. Nagustuhan ni Long Chen ang isang kasanayan sa pakikipaglaban, at aabot na sana ito nang biglang isang lalaking maitim ang mukha ang humawak ng kasanayan sa pakikipaglaban ng maaga. Pasensya na, nagustuhan ng prinsipe na ito. Ang taong iyon ay hindi man lang tumingin kay Long Chen, kung walang ibang tumingin dito. Bahagyang sumimangot si Long Chen, halatang sinadya ito, ngunit hindi inatake si Long Chen at nagpalit ng bookshelf. Ngayon lang ako nakakita ng libro ng palm law at combat skills, at magsisimula pa lang, hinawakan na naman ito ng lalaking nakaitim na matagal nang naghihintay sa gilid. Pasensya na, Ben. Pop. Isang malaking sampal ang sinampal sa itim na mukha, naputol ang kanyang mga salita, at ang malakas na puwersa ay direktang humampas sa kanya. Kabanata 7, Magsanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Pop. Isang napakalakas na sampal, malakas na sinampal ang itim na mukha, naputol ang kanyang mga salita, ang malakas na puwersa ay direktang humampas sa kanya na lumilipad, isang dosenang mahahabang ngipin, gumulong sa lupa. Sorry, nangangati ang kamay ko. Humihingi ng tawad si Long Chen, magalang na sabi ng lalaking nakaitim na nasample ng fan. Napakalakas ng sampal na ito, at kumalat sa bawat sulok ng buong battle skill pavilion. Ibinaba ng lahat ng nagmamadaling bumasag sa battle skill sa kanilang mga kamay at tumingin sa kanila ng may pagtataka. Sino? Baliw sa War Skills Pavilion. Biglang may dumating na malamig na inumin, at isang lalaking nakasuot ng itim ang lumitaw sa War Skills Pavilion, nakatingin kay Long Chen at sa lalaking nakaitim na may malamig na ekspresyon. Sa sandaling lumitaw ang lalaki, ang kanyang katawan ay puno ng dugo at enerhiya, tulad ng isang bundok na dumidiin sa mga tao, na nagpapahirap sa mga tao na huminga, at hindi maiwasan ni Long Chen na paliitin ng bahagya ang kanyang mga mata. Ang mas malakas sa coagulation ng dugo. Hindi ako makapaniwala na may isang malakas na blood coagulation realm na nakatago dito, ngunit sa pag-iisip na ito ang mahalagang lugar ng War Skills Pavilion, nakakagaan ng loob na may isang malakas na lalaki na nagbabantay dito. Ang Battle Skills Pavilion ay isang ipinagbabawal na lugar. Kung gagawin mo ito dito, makukulong ka. Walang nakakaalam ng panuntunang ito. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari? Galit na sigaw ng blood coagulation expert. Kailangan mo siyang tanungin tungkol dito. Si Long Chen ay walang kahit katiting na takot, bahagyang ibinoko ang kanyang mga kamay, at inosenteng sinabi. Galit na galit ang lalaking nakaitim ang mukha. Malinaw na sinampal siya. Bakit niya ako tinanong? Sir, matanda. Sa sandaling ito, si Zhou Yaoyang, na nagtatago sa malayo, ay nagmamadaling lumapit at sinabi sa namumuong kapangyarihan ng kaharian ng dugo, tama, ang mukha ni Wang Mang ay biglang nangangati, at binigyan niya ang kanyang sarili ng isang sampal ay hindi paggamit ng puwersa, mangyaring magkaroon ng kamalayan dito. Ang lalaking may itim na mukha na nagngangalang Wang Mang ay mukhang nagulat at may gustong sabihin, ngunit nang makita niya si Li Hao sa di kalayuan, kinindatan niya ito ng desperadong at nilunok ang mga salita. Ikaw ba ang anak ni Marquis Savage? Tinulyapan ng lalaki si Zhou Yaoyang at nagtanong. Eksakto, nagmamadaling sabi ni Zhou Yaoyang. Tumango ang lalaki, sinulyapan si Wang Mang sa lupa at sinabing, okay lang na kumamaw ka sa mukha mo, iisipin mo sa mga tao na makati ang ngipin mo, ayoko nang makakita ng ganitong bagay sa pangalawang pagkakataon, linisin mo ang **** na naiwan mo. Tumalikod ang lalaki at umalis pagkatapos magsalita, naiwan ang isang natulala na mga tao sa likuran. Hindi nila akalain na talagang tutulungan ni Zhou Yaoyang si Long Chen. Hoy,
Naririnig mo ba ako? Paanong ang ganitong kalaking tao ay tumatae kahit saan at linisin ang na naiwan mo? Ngumiti si Long Chen, na para bang matagal na niyang inaasahan ang eksenang ito, tumalikod at naglakad palayo, at nagpatuloy sa pagpili ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ng comfortable. Damn! Sa pagtingin sa mayabang na figure ni Long Chen, ang galit na mga mata ni Wang Mang ay tila nagliyab. Napakawalang kwenta ng sampal na ito. Wang Mang? Tiisin mo ako? Kung inakusahan mo si Long Chen na sinaktan ka, ikukulong si Long Chen sa loob ng 1 buwan, at lalabas siyang ligtas at maayos pagkatapos ng 1 buwan. Ngunit nilamon mo ang hiningang ito, bukas tutulungan ka ni Li Hao na mahanap ang lugar pabalik, kaya kailangan mong magtiis, sabi ni Zhou Yaoyang. Tumango si Wang Mang. Alam niya ang tungkol sa mapagpasyang labanan sa pagitan ni Li Hao at Long Chen, ngunit sanay na siya sa pananakot kay Long Chen. Bilang isang resulta, naglaro ako ng isang malaking laro ngayon. Tinampal ako ng malakas at wala nang mapagreklamo. Kadalasan, nawala ang aking mga ngipin at lumulunok sa aking tiyan. Maraming tao ang nagmamadaling inalis ang mga ngiping nakakalat sa lupa at pinunasan ng dugo sa lupa, biglang sinabi ni Zhou Yaoyang, hindi naman masyadong namamaga ang mukha mo, parang hindi masyadong malaki ang lakas ni Long Chen, pero bakit ganoon? Ang dami mong nabubunot ng ngipin. Ang iba ay sobrang naguguluhan din. Makatuwirang dahilan na ang kapangyarihan lamang ang napakahusay para matamba ang gayong malalakas na ngipin. Who knows? What a hell. Si Wang Mang ay mukhang nalulumbay din. Ang hindi niya alam ay bihasa si Long Chen sa pagpino ng gamot at mas alam niya ang istruktura ng katawan ng tao. Ang sampal kanina, na may mahusay na puwersa, ay lumuwag sa kanyang gilagid at naging sanhi ng pagkalaglag ng kalahati ng kanyang mga ngipin. Napakalupit ng hakbang ni Long Chen. Mahirap ay regenerate ang mga ngipin. Hindi tulad ng iba pang mga pinsala, na maaaring gamutin sa pamamagitan ng gamot, si Wang Mang ay makakakain lamang gamit ang isang ngipin. Sa mga aral na natutunan ni Wang Mang, lahat ay mas tapat, at walang nang ahas na akitin muli si Long Chen. Masaya rin si Long Chen sa paglilibang. Maingat niyang binabasa ang mga libro rito. Dito lang mababasa ang combat skills and techniques at hindi na maaalis. Yun ni Eugene. Iyon ay isang libro ng mga kasanayan sa labanan. Sa mundong ito, ang lahat ng kasanayan sa pakikipaglaban ay nahahati sa 3 antas, langit, lupa, at tao. Ang lahat ng mga pagsasanay at kasanayan sa pakikipaglaban na inilagay dito ay pawang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng mas mababang hanay ng mga tao. Iyon ang ultimate combat skill. Gayunpaman, kahit na ito ang pinaka-advanced na kasanayan sa pakikipaglaban, ito ay isang napakahalagang pag-iral. Kahit na sa harap ng isang marangal na prinsipe, kailangan ng blood coagulation master para masubaybayan ito. Makikita na ang Fengming Empire ay napakahalaga upang labanan ang mga kasanayan. Gaano kahalaga? Bagaman ito ay isang mababang antas ng kasanayan sa pakikipaglaban, ang ruta ng pagpapatakbo ng espiritual na kapangyarihan ay simple at malinaw, direkta at epektibo, napakahusay. Tiningnan ni Long Chen ang kakayahan sa pakikipaglaban sa kanyang kamay at tumango. Bagay na bagay sa kanya ang combat skills na ito, lalo na sa kanya na nakakaalam ng meridian ng buong katawan, mabilis itong magagawa. Muli kong binasa itong mabuti, at ngayon ang kapangyarihan ng kaluluwa ay walang kapantay, at ito ay may malaking tulong para sa memorya, na halos kapareho ng pag-alala dito. Matapos lubusang alalahanin si Yan Eugene at ibalik ito sa orihinal nitong lugar, nakakita si Long Chen ng isa pang pantulong na kasanayan sa pakikipaglaban chasing the wind. Ang wind chasing ay isang uri ng footwork. Gumagamit ito ng espiritual na kapangyarihan kasama ang mga espesyal na meridian at nakatutok sa mga paa, na maaaring mapabuti ang bilis at pagsabog ng isang tao. Ito ay napaka-epektibo kung ito ay long-distance running o short-distance dodging. Napakahusay, isa pang kapakipakinabang na aklat.
Bahagyang ngumiti si Long Chen, at nagmamadaling isinaulo ang rutang tumatakbo sa espiritual na kapangyarihan na sinabi sa itaas, pati na rin ang tiyak na paraan ng paghihimok. Kapag tapos na ang oras, lahat ng mga prinsipe, ibinaba ang mga lihim na manual sa kanilang mga kamay. Kung sino man ang manggahas na itago ito ng pribado, papatayin nila ito ng walang awa. Sa oras na ito, lumitaw ang malakas na kaharian ng coagulation ng dugo, at ang malamig na boses ay pumasok sa mga tainga ng lahat, at lahat ay mabilis na inilagay ang sekretong aklat sa kanilang mga kamay. Ang ilang mga tao ay umiling ng hindi kasiya siya. Ang Fengming Empire ay lubhang mahigpit sa pamamahala ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. May kalahating araw lang sila sa isang buwan para pumunta dito para mag-aral. Maraming mga tao ang kailangang gumugol ng ilang buwan upang pinuhin ang isang kasanayan sa labanan, ngunit kahit na hindi sila nasisiyahan, walang sino man ang nang-ahas na magreklamo. Saglit na natigilan si Long Chen. Hindi niya inaasahan na mabilis na lumipas ang oras, ngunit parang ipinaalam sa iba na kabisado niya ang dalawang kasanayan sa pakikipaglaban sa loob lamang ng 2 oras. Natatakot ako na mabigla siya. Maraming mga record sa mga kasanayan sa labanan ang hindi malinaw at mahirap maunawaan, lalo na ang terminolohiya tungkol sa pagpapatakbo ng ilang espiritual na kapangyarihan at ang pagpasa ng chi sa mga meridian, na madaling malito ang mga tao. Sa labas ng Taekso Palace, binati ni Long Chen si Fatio at ang iba pa, at pagkatapos ay bumulong ng ilang salita kay Shifeng. Si Shifeng ay may pagtataka sa kanyang mukha noong una, ngunit mabilis niyang pinigilan ang kanyang emosyon, at hindi pa rin niya maitago ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Pagka-uwi, nakita ni Long Chen na ang dating nasirang bahay ay nalinis na, ngunit hindi na siya maaaring manirahan dito sa ngayon. Buti na lang at maraming bahay sa bahay, kaya gumawa siya ng ibang kwarto para sa kanya. Pumunta muna ako sa kwarto ng nanay ko at batiin ang nanay ko. Ang mga sunod-sunod na nangyari sa mga araw na ito ay naging dahilan upang hindi mapakali si Mrs. Mula nang magising si Long Chen, ang kanyang buong pagkatao ay tila nagbago, na nagparamdam sa kanya ng kaunting kakaiba. Sa kabutihang palad, nakapag-adjust na ngayon si Long Chen at nakipag-usap sa kanyang ina sa loob ng ilang sandali, na nagbigay katiyakan sa kanya, ngunit hindi niya binanggit ang buhay at kamatayang tunggalian kay Li Hao. Pagkabalik mula sa tabi ng kanyang ina, bumalik si Long Chen sa silid, nilock ang pinto, at direktang uminom ng pangalawang Feng Fu pill. Sa pagdadalisay ng pangalawang Feng Fu pill, ang Feng Fu star sa ilalim ng mga paa ni Long Chen ay lumaki ng kaunti. Habang lumalaki ang Feng Foxing, mas maraming espiritual na enerhiya ang maaaring maimbak sa Feng Foxing, tulad ng isang dantian. Gayunpaman, ang Feng Fu star na ito ay kasalukuyang prototype lamang. Kung ito ay ganap na mabuo, hindi mabilang na Feng Fu pills ang kailangan para mapunan ito. Kaya naman, nang malaman ni Long Chen ang tungkol sa pamamaraan ng paglilinang ng 9-star Tyrant Body Art, nagulat siya. Ngayon na ang 2 Feng Fu na table task na nagkakahalaga ng daan-daang libong gintong barya ay nasa tiyan, ang Feng Foxing ay isang prototype pa rin. Malayo pa ito sa 3 tunay na yugto ng pagbuo, pagtitipon at pagbabagong anyo sa mga bituin. Nandyan din ang maalamat na hindi ko pa alam kung ano ang Huashing 9 transformations. Ang Feng Fu star na ito ay isang napakalalim na hukay. Gayunpaman, alam ni Long Chen na ang 9-star hegemony technique na ito ang tanging paraan niya. Kung hindi, maaari lamang siyang mamuhay ng isang pangkaraniwan na buhay, o kahit na isang pangkaraniwan na buhay. Tumagal ng 2 oras upang pinuhin ang Feng Fu pill, ang Feng Foxing prototype ay lumaki ng kaunti, at ang aura na maaari niyang patakbuhin ay medyo higit pa. Ating gabi na, tahimik na lumabas ng pinto si Long Chen, pumunta sa silid na panggatong, huminga ng malalim, at dahan-daang pinatakbo ang yak ni Eugene. Para kay Long Chen, na nakakakilala sa kanyang mga meridian tulad ng likod ng kanyang kamay, ang mababang antas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban sa antas ng tao ay masasabing natutunan ng sabay-sabay, nang walang kaunting pressure.
Pumunta sa isang hill-ingen ng bato, na isang kasangkapan para sa rolling at husking rice, at ito ay tumitimbang ng higit sa 1,000 kilo. Hawak ang hill-ingen ng bato sa magkabilang kamay, ang kanilang mga braso ay nakikipagkompetensya. Simula. Ang malaking stone crusher ay bumangon bilang tugon, at naramdaman ito ni Long Chen ng mabuti at nadama na dapat siyang magkaroon ng kaunting lakas. Ngayon ay dapat nasa 1,500 jin ang kanyang lakas. Bago siya natalo ni Zhou Yaoyang, ang kanyang lakas ay 150 kilo lamang, at ngayon ay tumaas ito ng 10 beses. Napakahusay, hindi banggitin ang anumang bagay, batay lamang sa aking kasalukuyang lakas, halos maihahambing ako sa taong mula sa ika-5 antas ng Qi Gathering. Hindi maiwasan ni Long Chen na makaramdam ng kaunting pananabik, at sa parehong oras, inaabangan niya ang 9-star hegemony art. Ito ay isang prototype lamang, at nagkaroon ng napakalaking pagpapabuti. Hanggang saan ito papasok? Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, indemtal.com, hindi pa rin napigilan ang Katie sa kanyang puso, umupo siya sa kabayo na may mababang baywang, dahan-daang lumakas ang hininga sa ilalim ng kanyang mga paa, at isang nakakapasong puwersa ang dumidiin sa mga meridian at dahan-daang damaloy sa ang kamao. Ang kamao ng toro. Bang! Tinuntok ni Long Chen ang stone roller sa harap niya at gumawa ng malakas na ingay. Ang napakalaking stone roller ay natamba na lumipad sa pamamagitan ng isang suntok at nontog sa pader sa harap niya, at ang buong pader ay gumuho. Hindi mapigilan ni Long Chen na matigilan. Napakalakas ng puwersa. Noong una, gusto lang niyang subukan ang kapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na makagawa ng ganoong kalaking ingay. Pagtingin ko sa labas, nakita ko na maraming kwarto sa mansyon ang may ilaw. Alam ko kaagad na ang aking mga aksyon ay naalarma sa lahat, kaya dali-dali akong tumalikod at palihim na bumalik sa aking silid, at nakatulog. Gayunpaman, nasa sabik ako na malapit na akong sumayaw sa tuwa. Ang 9-star hegemony technique, anong antas ng cultivation technique ang mayroon ka? Kung magsasama-sama ang 9 na bituin, anong uri ng kapangyarihan ito? Ngayong gabi, si Long Chen ay nasa walang katapusang kasabikan at hindi makatulog ng mahabang panahon. Nang ipadala ng araw ang unang sinag ng sikat ng araw sa silid kinabukasan, dahan-daang iminulat ni Long Chen ang kanyang mga mata. Hey! Gusto mo ba ng parts from me? Napakagandang ideya, ngunit mukhang hindi mo ito matutupad. Pagkatapos kong bumangon at maghilamos, naririnig ko pa rin ang usapan ng mga katulong tungkol sa mga kakaibang nangyari sa bahay na panggatong kagabi. Sa pagharap sa pagsikat ng araw, hindi napigilan ni Long Chen na magsabi ng isang bagay sa kanyang puso. Ngayon ay isang magandang araw, magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Kabanata 8, ang labanan ng buhay at kamatayan. Sa labas ng Imperial City, sa harap ng mapagpasyang yugto ng labanan, maraming tao ang nagtipon. Bilang karagdagan sa ilang mga tamad na madalas na nanunood ng kasiyahan, mayroon ding maraming mga prinsipe ng Imperial City. Ngayon ang araw kung kailan nagkaroon ng buhay at kamatayang labanan sina Long Chen at Li Hao. Bagamat palaging may mga tunggalian dito tuwing karaniwang araw, walang gaanong labanan sa buhay at kamatayan. Higit pa rito, ang paghaharap ng buhay at kamatayan sa pagitan ng dalawang prinsipe, kahit na hindi nakakasira ng lupa ang pagtatanim ng dalawa, ay umaakit pa rin ng hindi mabilang na mga tao upang manood. At ang pinakasikat na kasino sa buong kabisera ng Imperial, ang Yulan Casino, ay nagbukas pa nga ng isang merkado para sa lahat ng mga manunugal na pumili. Li Haosheng, natalo ng isa ang dalawa. Nanalo si Long Chen, natalo ang isa ng 10. Dahil sa mapagpasyang labanan ng buhay at kamatayan, walang posibilidad na magkaroon ng dayaan, lalo na ang dalawang prinsipe na may marangal na katayuan. Ang pagtaya sa buhay at kamatayan ng dalawang prinsipe gamit ang pera ay isang bagay na kapana-panabik. Sa ilang sandali, kahit na ang mga taong hindi sugarol ay nagsimulang tumaya, ngunit karaniwang binili nila si Li Haosheng.
Bagamat natalo ni Long Chen si Li Hao noong huling pagkakataon, si Li Hao sa oras na iyon ay ganap na hindi handa at pinagsamantalahan ni Long Chen, at ang mga himala ay hindi mangyayari ng 2 beses na magkakasunod. Gayunpaman, mayroon ding isang maliit na bilang ng mga tao na gustong maglaro ng mga kapana-panabik na laro at makipagsapalaran. Kung gusto nilang maging maliit at malaki, binibili nila si Long Chen Sheng, ngunit kakaunti ang mga taong ito. Ang lugar na pagtaya ay hindi malayo sa arena, at ang mga taong bumoto para sa tagumpay sa panig ni Li Hao ay masikip, ngunit ang lugar na mabibili ang tagumpay ni Long Chen ay talagang isang pambihirang tanawin. Pindutin ang 300,000 gintong barya para makabili ng Long Chen Sheng. Biglang lumitaw ang isang matangkad na lalaki sa harap ng taong namamahala sa pagpaparehistro at inihagis ang isang kristal na card. Ano? Natigilan ang lalaki. Halos kalahating umaga na lamang ang natanggap niya ng mahigit 10,000 gintong barya. Halos akala niya mali ang narinig niya. Ang matangkad na lalaki ay walang iba kundi si Shifeng. Siya ay pinagkatiwalaan ni Long Chen na ilagay ang lahat ng gintong barya sa kanya. Inaasahan ni Long Chen na ang kanyang buhay at kamatayang pakikipaglaban kay Li Hao, dahil sa kanyang pagkakakilanlan, sa lakas ng Yulan Casino, ay tiyak na magbubukas. Ang ganitong uri ng labanan sa buhay at kamatayan, ang Yulan Casino, kahit alam nitong nalulugi ito, kailangan itong gawin, kung hindi, mawawalan ito ng malaking kasikatan. Ang pinakapinakinabangang lugar para sa kanila ay ang kanilang sariling panloob na pagsusugal, at dapat din silang lumahok sa ganitong uri ng panlabas na pagsusugal, kung hindi ay magdudulot ito ng kawalang kasiyahan ng mga nagsusugal. Gayunpaman, ang Yulan Casino ay may maraming pera, at kahit na mawalan ito ng pera, kayang-kaya nitong maglaro, kaya tinitigin ito ni Long Chen. Ang orihinal na pagtaya ay binago sa kasalukuyang pagtaya, ang isa ay isa sa isa, ang isa ay 1 hanggang 10, basta't si Long Chen ay hindi tanga, alam niya kung paano ito gawin. Sa tulong ni Fatty at ng iba pa, mahigit 200,000 gold coin ang nakalikom niya kahapon. Matapos ibigay ang mga gintong barya kay Shifeng, nakita ni Shifeng na sigurado si Long Chen, nagngangalit siya at nakakolekta ng 300,000 gintong barya. Hindi mayaman ang pamilya ni Shifeng, dahil straight, masungit, at hindi magaling sa negosyo ang pamilya Shi. Kung tutuusin, hindi ito kasing yaman ni Fatty at iba pa. Upang makalakom ng pera, isinangla niya ang kanyang mga sandata at baluti. Nakakolekta siya ng sapat na pera para lang mabaliw kay Long Chen. Matapos matanggap ang resibo mula sa taong iyon, hindi napigilan ng puso ni Shifeng na tumibok ng ilang beses. Kuya, kailangan mong magpakatatag. Nilabas lahat ng gamit ni Kuya. Nang halos tanghali na, dumating na si Li Hao. Nakakita siya ng kaunting lupa at tumalon sa singsing na may taas na halos 10 talampakan, na nagdulot ng palakpakan. Gayunpaman, ang mga boses na iyon ay hindi ginawa dahil sa kanyang hitsura, ngunit dahil ang pasimula sa mapagpasyang labanan ay malapit nang magsimula, at ang magandang palabas ay malapit nang magsimula. Ngayon, si Li Hao ay nakasuot ng matibay na suit, at ang kanyang katawan ay malinis at maayos. Napakaakit niya. Hindi niya maiwasang magpakita ng pagmamalaki sa kanyang mukha. Long Chen, bibigyan kita ng 10 beses ng kahihiyan na ibinigay mo sa akin. Ngunit pagkatapos na maluklok si Li Hao, pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, hindi nagpakita si Long Chen, hindi maiwasan ng mga tao na maging medyo tuliro, hindi ba sila dapat manggahas na lumapit? Habang nagtataka ang lahat, malamig na sinabi ng matandang nagbabantay sa singsing, ang tunggalian na napagkasundoan ninyo ay 3:00 ng tanghali, maaga kang dumating ng kalahating oras, maaari mong piliin na maghintay sa entablado, o maaari kang bumaba at maghintay. Panipi. Naghiyawan ang lahat nang marinig nila iyon. Si Li Hao, na nasa mataas na espiritu sa ring, ay hindi napigilan na bahagyang mapatulala. Nima, bakit nakalimutan mong tingnan ang oras? Okay lang, hihintayin ko na lang siya sa stage. Anyway, he's a dying person, and his time is more precious than mine.
Bahagyang ngumiti si Li Hao, at naka-cross-leg lang sa singsing, medyo Master Dim Honor, pero pagkaraan ng ilang sandali, medyo mali ang Master Dim Honor. Dahil tanghali na, napakatindi ng araw, at ang singsing ay nababalutan ng mga itim na batong slab, na mainit-init at karaniwang nakakapagprito ng itlog. Ngunit naupo na si Li Hao, kaya hindi na siya muling makatayo. Upang mapanatili ang kanyang master style, naghihirap siya sa lahat ng oras. Napansin na ng ilang matalas na mata na may kaunting usok na nagmumula sa puwitan ni Li Hao, at ang mga mukha ng lahat ay lubhang kakaiba sa ilang sandali. Idiot talaga ang taong ito. Kailangan niyang magdusa para sa kanyang mukha. Maya-maya, bago magsimula ang digmaan, magiging pamilyar na ang **** niya. Isang nakakalokong tawa ang lumabas sa bibig ng isang babae. Sa di kalayuan, bahagya namang napatingin sa singsing ang dalawang babaeng nakamaskara. To put it bluntly, it's hypocrisy, umiling ang isa pang babae. Sister Meng Chi, ilang araw na tayo dito, kailan mo sisirain ang kasal mo sa kanya? Tanong ng babae. Bahagyang kumunot ang noo ng babaeng tinatawag na Meng Chi, at medyo nahihiya na nagsabi, ngayong nasa mahirap siyang sitwasyon, kung padalos-dalos kung imumungkahi na putulin ang kasal sa oras na ito, magiging masyadong malupit ito sa kanya, at gagawin ko rin, hindi alam ang gagawin. Gayunpaman, hindi solusyon para maantala ang usaping ito. Ilang beses na kaming hinimok ni Master. Kung hindi tayo babalik sa bundok, natatakot akong maparusahan tayo. Bukod sa iyong kakayahan, nakatatandang kapatid na babae, magagawa mong tumuntong sa likas at mahawakan ang daan ng langit sa hinaharap. Ikaw ay nakatadhana na maging dalawang mundo sa kanya, at walang resulta. Pamantong hininga ang babae. Gayunpaman, lagi kong nararamdaman na nagsisisi ako sa ginawa niyang ito. Say, tingnan natin. Marahang inangat ni Meng Chi ang kanyang jade head, at may bakas ng pagkabalisa sa kanyang magagandang mata. Nag-aalangan pa ang babae na makita si Meng Chi. Magsasalita pa sana siya nang biglang may nakita siyang nagkakagulo sa di kalayuan kaya hindi niya napigil ang tumingin doon. Nakita ko ang isang lalaking nakaitim na nakasuot sa karamihan, naglalakad ng mabagal, may matingkad na kilay at mataas ang espiritu, na may kakaibang alindog sa kanyang katawan, na nagbibigay sa mga tao ng napakalalim na pakiramdam. Para siyang balon, parang wala sa ibabaw, ngunit walang nakakakita sa kanya, walang nakakakita sa kailaliman niya, na para bang siya mismo ay parang misteryo. Maging ang babae at si Meng Chi ay hindi napigil ang umindayog nang makita nila si Long Chen na nagpapakita sa ganoong imahe. Kailangan kong sabihin na ang kasalukuyang Long Chen ay ibang-iba sa nakita ko ilang araw na ang nakakaraan. Ngayon siya ay puno ng kumpiyansa. Nang makita ang pagdating ni Long Chen, tumalon si Li Hao mula sa lupa na may merienda, nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang puwitan, at putok ng hinanakit sa kanyang puso. Long Chen? Bumangon ka at mamatay. Galit na sigaw ni Li Hao. Hindi man lang tumingin si Long Chen kay Li Hao. Tinulyapan niya ang karamihan at nakitang tumango si Shi Feng sa kanyang sarili, at hindi niya maiwasang gumaan ang pakiramdam. Hindi lang si Shi Feng ang nakita niya, kundi si Fatio at ang iba pa. Obviously, dumating sila para pasayahin siya. Ngumiti si Long Chen sa kanila, tumalikod at naglakad patungo sa ring, tumalon si Li Hao, at umakyat si Long Chen sa hagdan. Sa ilang sandali, ang mga sumupil kay Long Chen Sheng ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso, at nadama na karamihan sa perang kanilang ipinuhunan ay hindi na maibabalik. Dragon Dust. Nang makitang sa wakas ay dumating na si Long Chen, hindi napigilan ni Li Hao ang pag-igting ng kanyang mga ngipin at nagluwa ng dalawang salita. Idiot, malabo ang **** mo. Tumingin si Long Chen kay Li Hao at hindi niya maiwasang mapangiti. Actually, matagal na siyang dumating, pero kanina pa siya nagtatago para mag-enjoy sa lilam, walang nakapansin sa kanya, pero kitang-kita niya ang lahat dito. 3:00 na ng tanghali, at pinirmahan ng magkabilang panig ang kontrata ng buhay at kamatayan.
Sa sandaling ito, ang matanda ay naglabas ng isang dokumento, bahagyang ngumiti si Long Chen, at iniwan ang kanyang pangalan dito. Ang oras na ito ay iba sa huling pagkakataon. Wala na ang kasabihang umamin ng pagkatalo. Ang nanalong partido ay may karapatang magpasya sa buhay at kamatayan ng kabilang partido. Matapos lagdaan ni Li Hao ang pirma, tumingin siya kay Long Chen na may malungkot na ekspresyon, "Munting bastard, ngayon ay ibabalik ko sa iyo ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin ng 100 beses." Ngayong nilagdaan na ang kontrata ng buhay at kamatayan, ang arena na ito ngayon ang kanilang lugar ng kamatayan, at walang sinuman ang kinakailangang maging hukom. Ang matalas na talon ay tumatawa sa katawan at mabilis na gumaling. Nakakasakit ng mga tao ang masasamang salita. Parang hindi mo naiintindihan. Paulit-ulit mo akong ginagalit. Pinipilit ako nito. Huminga ng malalim si Long Chen, at may matinding pagpatay sa kanyang mga mata. Mula noong huling beses na sinabi ni Zhou Yaoyang na hindi siya ang uri ng Long Tianxiao, ang ilang mga tao ay nagsimulang gumamit ng nakakainsultong salitang ito upang tukuyin siya. Tawagan mo siya. Pumunta ka sa impyerno, Chops. Gumisi si Li Hao, indemtal.com, at nagpakawala ng malakas na dagandong. Ang espiritual na enerhiya ng buong katawan ay umiikot, at ang mata ay nakikita ang isang espiritual na enerhiya na umiikot sa paligid niya. Nagkatinginan lahat ng mga tao sa audience at ngumiti. Itong si Li Hao ay dumanas ng malaking kawalan noong nakaraang pagkakataon. Hindi niya pinatakbo ang True Essence Body Protection. Matagumpay siyang inatake ni Long Chen sa isang iglap. Bagaman ito ay nasa Chi Gathering Realm lamang, ang espiritual na kapangyarihan ay hindi mailalabas, ngunit mahirap para sa mga ordinaryong tao na magdulot ng pinsala sa kanila sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng espiritual na kapangyarihan upang protektahan ang katawan. Tinapos ni Li Hao ang depensa, na may ngiti sa kanyang mukha. Sumugod siya kay Long Chen, hinawakan ang kanyang mga kamay, at hinawakan ang mga balikat ni Long Chen. Ang mga kuko ay puno ng espiritual na enerhiya, walang pinagkaiba sa mga kawit na bakal. Kapag nahuli ang isang ordinaryong tao, mababasag agad ang mga buto ng balikat. Okay, Li Hao? Alisin mo ang basurang ito. Nagkaroon ng malakas na dagandong mula sa madla, ang taong iyon ay walang iba kundi si Wang Mang, na nasa Taizhou Palace, at kalahati ng kanyang mga ngipin ay sinampal ni Long Chen. Ngayong bata pa si Wang Mang, nawala na ang kalahati ng kanyang ngipin. Ngayon, sa lakas ng kanyang pamilya, hindi niya kayang bilhin ang mga pildores na makapagpapabago ng mga buto. Ngayon ay kinamumuhian niya si Long Chen hanggang mamatay. Hahawakan na ang alikabok, at hindi niya napigil ang sumigaw ng malakas. Pumalakpak siya, nagbago ang mukha ni Shi Feng, Fatty Yu, at iba pa. Si Long Chen ay hindi nagpakita ng isang bakas ng paglilinang mula simula hanggang wakas, kaya't ang kanilang mga puso ay agad na tumaas sa kanilang mga lalamunan. Pinagmasdan ni Long Chen si Li Hao na sumugod sa kanya. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, siya ay gumawa ng susunod na hakbang, at ang buong tao ay parang anino, na nakaharap kay Li Hao. Bang! Kabanata Siyam, Alchemist Guild. Bang! Nagkaroon ng malakas na ingay, na nagpagulat sa lahat na si Long Chen ay nagpakita sa harap ni Li Hao sa isang punto, na parang multo. Ang pagsiklab ay lalong hindi maiiwasan. Tumigil ang mga kuko ni Li Hao sa hangin, at ang sipa ni Long Chen ay bumagsak sa gitna ng kanyang mga paa. Tinipa siya ng marahas na puwersa sa hangin. Matapos ang isang malakas na putok, isang bilog na bagay ang dumula sa pantalon ni Li Hao at direktang itinapon ito sa karamihan. Iniisip ni Wang Mang kung paano pahihirapan ni Li Hao si Long Chen bilang buhay bilang kamatayan, ngunit ang eksena sa harap niya ay biglang natigilan. Hindi niya napansin na may kung anong kasing laki ng ubas ang lumipad patungo sa nakabukan niyang bibig. Nang mapansin niya ito ay pumasok na ang bagay sa kanyang bibig. Bago pa siya makapag-react, dumaloy ang mamantika sa kanyang lalamunan papunta sa kanyang tiyan, na may kakaibang buntong hininga. Noon lang nag-react si Wang Mang.
Nagmamadali niyang iniunat ang isang daliri at napakamot sa lalamunan. Matapos ang mahabang pagsusuka ay may lumabas na bilog na bagay. Si Zhou Yaoyang at ang iba pa na nasa tabi ni Wang Mang ay tumingin sa bilog na bagay, sila ay naduduwal din at nagmamadaling kumalat sa paligid. Ang mga bola ko. Sa ring, si Li Hao ay mahigpit na nakahawak sa kanyang pandiya, ang kanyang mukha ay kumikibot at nagdeform. Kung hindi siya gumamit ng espiritual na enerhiya upang protektahan ang kanyang katawan, siya ay nahimatay. Sandaling natahimik ang audience. Napatingin ang lahat kay Li Hao sa entablado at sa stall sa di kalayuan, lahat ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ayos lang, kung lalakad ka sa hinaharap, hindi ka na maliligaw. Tumango si Long Chen. Ikaw. Galit na galit si Li Hao kaya nakipaghiwalay siya. Ang kanyang tanging kayamanan ay hinubad din, at pumasok pa sa tiyan ni Wang Mang. Ang huli ay kinuha ng isang ligaw na aso, at ang isang ito ay inalis din. Si Li Hao ay nakatadhana na maging isang baldado na hindi maaaring magparami. Fuck me to death, Stone Feast. Umungol si Li Hao. Pilit na pinapatakbo ang kanyang espiritual na enerhiya upang pigilan ang sakit sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, at sinuntok si Long Chen ng isang suntok, lumalakas ang hininga, at sumipol ang hangin. Ang lahat ng kapangyarihan na kabilang sa Chi Gathering Third Layer ay sumabog. Ngayon siya ay nahulog sa isang kabaliwan, nakalimutan ang paliwanag ni Zhou Yaoyang, at gustong patayin si Long Chen. Tumingin si Long Chen kay Li Hao, nabaliw, at may lamig sa kanyang mga mata. Sumigaw siya ng malakas, parang baliw na kulog, niyanig ang mundo, at umuungal ang eardrums ng mga tao sa paligid niya. Isang hindi nakikitang momentum ang lumabas, at si Long Chen ay walang ginawa para makaiwas, ngunit sumuntok din. Yun ni Eugene. Boom! Nagkaroon ng pagsabog na sinamahan ng tunog ng pagkabasag ng mga buto. Sumigaw si Li Hao, na puno ng dugo ang langit, at ang isa sa mga braso ni Li Hao ay nabasag sa mata ng mga tao sa takot. Pinipigilan pa rin ni Long Chen ang postere ng pagsuntok ngayon, ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang mukha ay walang pakialam, at ang kanyang nakakatakot na lamig ay nagpapanginig sa puso ng isa. Sa oras na ito, si Long Chen ay tulad ng isang malamig na Diyos na pumatay, puno ng nagyayelong layuning pagpatay, na nagpapanginig sa mga tao. Natahimik ang audience. Ngayon lang, ang kapangyarihang ibinulsa ni Long Chen, maging si Zhou Yaoyang, na ikapitong antas ng Chi Gathering Heaven, ay nakaramdam ng matinding takot. Paano niya magagamit ang mga kasanayan sa pakikipaglaban? Hindi ba siya marunong mag-practice? Anong asterisk ang nangyayari? Nakakatakot ang hitsura na iyon. Hindi maiwasan ng mga tao na matakot. Ang mga nanunuya kay Long Chen noon ay puno ng takot. Sa pagtingin kay Li Hao na nakahiga sa singsing, pakiramdam niya ay nakita niya ang kanyang sarili, at hindi niya maiwasang manginig. Sa singsing, nabasag ang braso ni Li Hao. Umaagos ang dugo, at hindi lamang nabasag ng suntok ni Long Chen ang kanyang braso, kundi nasugatan din ang kanyang mga baga. Maging si Long Chen mismo ay medyo nabigla. Tila minamaliit niya ang 9 Stars Tyrant Body Art. Kahit na ang isang ordinaryong tao, na may mababang antas ng kasanayan sa pakikipaglaban, ay magpapalabas ng gayong nakakatakot na kapangyarihan sa ilalim ng operasyon nito. Dahan-daang naglalakad patungo kay Li Hao, ang mga yapak ni Long Chen ay malinaw na naririnig sa arena kung saan maririnig ang mga karayom, tulad ng isang pasimula ng pagpatay, na tumatak sa puso ng lahat. Tapak, tapak, tapak. Ang kaninang galit ni Li Hao ay nawala na sa oras na ito, at ngayon ay puno na siya ng takot, pinapanood si Long Chen na dumating, at nanginginig na sinabi, hindi ka, pumunta dito. Gustong tumalikod ni Li Hao, ngunit siya ay natakot at nalaman na hindi niya magagamit ang anumang lakas sa kanyang katawan, at ang unti-unting paglapit kay Long Chen ay parang isang bangungot na hindi niya maalis. Huwag mo akong patayin, inutusan ako ni Zhou Yaoyang na gawin ito, sabi ni Li Hao na may umiiyak na boses.
Nagbago ang ekspresyon ni Zhou Yaoyang at hindi niya napigil ang sumigaw ng galit. Li Hao, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng walang kaparerekon, ikaw ang nagsabi sa amin na harapin si Long Chen at sinabi na nakinabang ka namin pagkatapos, at ginawa ko ang lahat sa iyo. Itinuro ni Li Hao ang hysterical na paraan ni Zhou Yaoyang, sa harap ng banta ng kamatayan, nakalimutan na niya ang lahat. Li Hao? Nililigawan mo si kamatayan, ang mukha ni Zhou Yaoyang ay mapula, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pagpatay. Zhou Yaoyang? Bastard ka? Sinamantala mo ako? Long Chen? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa katunayan, si Zhou Yaoyang ay isang piraso lamang ng tae, sa katunayan. Biglang nakaramdam ng lamig si Long Chen, naamoy niya ang hininga ng kamatayan, at nang hindi nag-iisip tungkol dito, bumagsak ang kanyang anyo. Ngunit pagkatapos na bumalik si Long Chen, walang nangyari. Nang tumingin muli si Long Chen kay Li Hao, nalaman niyang nawala ang atensyon ni Li Hao at namatay sa galit. Bahagyang nagbago ang mukha ni Long Chen, at tumingin siya sa karamihan, nakita niya ang isang figure na nakasuot ng sombrero sa kanyang ulo, nagmamadaling lumabas, ilang pagtaas-baba, at nawala sa paningin ng lahat. Dahil sa biglaang pagbabago, nagkagulo ang lahat. Malinaw na pinatay ng misteryosong lalaki si Li Hao. Long Chen Sheng. Pagkatapos ng maikling kaguluhan, isinisigaw ng ringkeepers ang huling resulta. Bagamat si Li Hao ay hindi pinatay ni Long Chen, natalo ni Long Chen si Li Hao, at madaling patayin si Li Hao, kaya maliwanag na si Long Chen ang nanalo. Sa tagumpay ni Long Chen, hindi mabilang na mga tao ang hindi napigil ang magbuntong hininga sa kanilang mga puso. Dahil dito, nawalan sila ng pera. At mayroong 12 ng mga tao na hindi mapigil ang sumigaw ng malakas, dinaig nila si Long Chen upang manalo, at si Yu Fati at ang iba pa ay sumigaw na parang lobo na umaalulong. Si Li Hao, na nakahiga sa singsing, ay hindi pinansin, at ang kanyang sariling singsing ang mag-aabiso sa kanyang pamilya upang kunin ang bangkay. Ang tunggalian sa yugto ng buhay at kamatayan ay protektado ng mga batas ng imperyo. Walang sino man ang pinapayagang maghaiganti ng pribado. Si Li Hao ay isang babae lamang. Ang kanyang katayuan ay hindi partikular na mataas, ito ang bangis ng Fengming Empire. Bumaba si Long Chen at nakatanggap ng isang magiting na pagtanggap mula kay Fatio at iba pa. Niyakap ni Shifeng si Long Chen. Good boy? Kailan ka naging mabangis? At hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga, nasa audience ako, at halos lumundag ang puso ko, bahagyang reklamo ni Shifeng. Kuya Long? Nako? Kuya Long? Guguluhin ka namin sa hinaharap, kailangan mo kaming takpan, sabi ni Yu Fatzi at ng iba pa na kumikinang ang mga mata. Tumawa si Long Chen at sinabing, walang problema, tara na, tumaya tayo. Ang lahat ay hindi napigil ang magsaya, at sa naiinggit na mga mata ng hindi mabilang na mga tao, si Long Chen ay kumuha ng isang buong 3 milyong gintong barya. Nang ang isang kristal na card na may 3 milyong gintong barya ay inilagay sa mga kamay ni Long Chen, si Long Chen ay mas nasasabik kaysa sa pagpatay kay Li Hao. Alam niya na si Li Hao ay isang maliit na isda lamang, ngunit ang ibinunyag ni Li Hao bago siya mamatay ay naging mas alerto sa kanya. Noong una, akala niya ay binubuli siya, ngunit dahil ito sa hindi pagkakasundo ng kanyang mga magulang. Tila hindi ito simpleng kompetisyon, at isa lang siyang sangla. Isa lang siyang waste boy, at mahirap ang kanyang pamilya. Napaka-deliberate niya na harapin siya, halatang nakatutok ito sa kanyang ama. Mukhang komplikado. Ngunit sa pagtingin sa 3 milyong gintong barya sa kanyang kamay, hindi maiwasan ni Long Chen na makaramdam ng walang katulad na tiwala sa kanyang puso. Ito kaya ang maalamat na mayaman at makapangyarihan. Pagkatapos umalis kasama ang lahat, nakahanap si Long Chen ng isang tea house. Matapos magdiwang ang lahat, ibinalik ni Long Chen ang lahat ng punong guro sa lahat. Gayunpaman, napanatili ang panalong pera, at nangako si Long Chen sa lahat na pasiglahin sila. Ang hinaharap na pagsasanay ng bawat isa ay balot sa Long Chen.
Hindi napigilan ni Yu Fati at ng iba pa ang matuwa. Lahat sila ay mga taong hindi marunong mag-practice. Kung sasabihin ng iba, hindi sila maniniwala. Ngunit si Long Chen ay orihinal na pareho sa kanila, ngunit ngayon ay pinapatay nila si Li Hao sa isang galaw, gaano ito kay Toto. Sa pakikinig sa sinabi ni Long Chen, ang lahat ay tuwang-tuwa, ngunit hiniling ni Long Chen sa kanila na ilihim ito, at lahat ay tumango ng galit na galit. Mataimtim na sinabi ito ni Long Chen, at ito ay may kaugnayan sa kinabukasan ng lahat, kahit na kasing halaga ng kanilang buhay, hindi nila ito pananggahasang seryosohin. Pagkaalis ni Fatio at ng iba pa, nakipag-chat muli si Long Chen kay Shifeng. Si Shifeng ay isang henyo. Sa mga prinsipe, siya ang may pinakamahusay na kakayahan. Mga araw, bago ang edad na 20, hindi dapat maging problema ang pagpasok sa cogulation. Pagkatapos ng 2 obserbasyon, tiyak na mapagkakatiwala ang tao si Shifeng. Pagkatapos magtanong tungkol sa kasalukuyang cultivation status ni Shifeng, humiwalay si Long Chen kay Shifeng at dumiretso sa Alchemist Guild. Ang Alchemist Guild, na matatagpuan sa timog lamang ng Imperial Capital, ay ang pinakasagradong lugar sa buong Imperial Capital. Kahit ang maharlikang pamilya ay hindi manggahas na maging bastos sa mga miyembro ng Alchemist Guild. Ang Alchemist Guild ay sinasabing kumalat sa buong mundo, at ang guild na ito sa Imperial Capital ay isa lamang sa kanila. Dumating dito si Long Chen sa pagkakataong ito, at kailangan niyang kumuha ng sertipiko ng kwalifikasyon ng parmasyutiko. Tutal may certificate naman. Bumili man siya ng gamot o naglalakad sa mga ilog at lawa sa hinaharap, ito ay magiging maginhawa. Nasaan ka man, ang alchemist ay isang napakabihirang propesyon. Sa patunay na ito, magiging iba ang halaga ni Long Chen. Kahit na ito ay Fengming Empire, kung gusto mo siyang ilipat, kailangan mong timbangin ito. Ang pinakamahalagang bagay ay sa pamamagitan ng sertipiko ng kwalifikasyon na ito, makakabili siya ng mga bihirang gamot mula sa Alchemist Guild sa napakapaborebleng presyo, na makakatipid ng malaking pera. Ang Alchemist Guild ay sumasaklaw sa isang lugar na 100 ektarya lamang, ngunit ito ay ilang 10 talampakan ang taas. Pagpasok sa lobby, tinanggap ng 2 kasambahay si Long Chen. Nang marinig ko na narito si Long Chen upang tasahin ang mga kwalifikasyon ng isang parmasyutiko, hindi ko maiwasang magulat. Dahil si Long Chen ay mukhang 15 o 16 na taong gulang lamang, at walang pagbabago sa kanyang paglilinang, Indemtal.com, gayunpaman, dinala pa rin ng 2 si Long Chen sa bulwagan ng pagdadalisay ng gamot. Nang dumating si Long Chen, mahigit 12 ng lalaki sa bulwagan ang nag-activate ng apoy ng tableta, at tila nagpipino sila ng mga gamot. Hoy, bakit ikaw? Kararating lang ni Long Chen, at isang matandang lalaki ang nagulat sa kanya at hindi maiwasang magtanong. Nang makita ang taong iyon, lihim na nagalit si Long Chen. Ginagamot ng matanda ang sarili sa isang doktor. Malinaw na wala siyang kinalaman sa kanya. Iginiit niya na baka mawalan siya ng alaala at dinaya ang matandang itim ng mga alahas ng kanyang ina. Narito ako upang tasahin ang parmasyutiko, pinipigilan ni Long Chen ang ang galit sa kanyang puso, at makikipag-usap sa matandang ito sa hinaharap. Assessment. Pharmacist. Ang matandang lalaki ay tumingin kay Long Chen pataas at pababa, mukhang ang iyong pinsala sa huling pagkakataon ay hindi masyadong maganda, kaya dapat kang bumalik upang magpagaling. Bahagyang kumunot ang noo ni Long Chen at sinabing, narito talaga ako para sa pagtatasa. Ang mukha ng matanda ay lumubog, wala akong oras na mag-aksaya ng oras sa isang manika sa iyo, umalis ka dito, o hahayaan kitang itapon ka ng mga gwardya. Hindi napigilan ni Long Chen ang palihim na galit, tumingin sa matanda at malakas na sinabi, kung ang iyong mga tainga ay puno ng berdeng buhok, sasabihin ko sa iyo muli, narito ako upang suriin ang parmasyutiko. Pagkatapos noon, ang boses ni Long Chen ay naging dagindong, na kumalat sa buong Alchemist Guild. Sino ang nag-iingay dito? Biglang lumapit ang isang matandang lalaki na may malinaw na mukha na may malungkot na mukha, naningkit ang mga mata ni Long Chen,
at isang ngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kabanata 10, Disiplinahin ang kontrabida. Nakilala siya ni Long Chen, hindi lamang si Long Chen ang nakakakilala sa kanya, ngunit kakaunti sa mga emperador ang nakakakilala sa kanya. Siya ang presidente ng Alchemist Guild, si Master Yun Chi. Lord President, itong batang ito ay biglang pumunta dito para manggulo, itataboy ko siya. Nagmamadaling sabi ng matanda nang makita niya si Master Yun Chi. Inilibot ni Long Chen ang kanyang mga mata at nagpanggap na nagpapasalamat, ikaw ba si Master Yun Chi? Mahusay, Long Chen, salamat sa iyong nagel iligtas buhay na biyaya. Sa orihinal, hindi kaaya-aya ang mukha ni Yun Chi, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Long Chen, hindi niya maiwasang magtanong, bata, maling tao ba ang inamin mo? Kilalanin ang maling tao. Hindi, talagang hindi. Umiling si Long Chen, itinuro ang matanda at sinabing, ang aking ina ay gumastos ng daan-daang libong gintong barya sa pamamagitan ng master na ito upang bumili ng isang tableta ng buto ng tigre mula sa iyo bago niya ito mapagaling. Maraming salamat sa sugat ko. Sinabi ito ni Long Chen, nagbago ng husto ang mukha ng matanda, nanlamig ang mukha ni Yun Chi, tumingin sa matanda at nagsabi, Guancheng, ano sa tingin mo ang nangyayari? Panginoong Pangulo, huwag makinig sa kanyang kalokohan, nagmamadaling paliwanag ni Guancheng. Hoy, bakit hindi ka umamin? Kaming mga alchemist mula sa Alchemist Guild ay talagang marangal, at hindi nila itinatago ang kanilang mga pangalan para sa mabubuting gawa, ngunit ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan na ipinagbili mo ang aking ina ng isang sirang tableta ng buto ng tigre. Gumisi si Long Dust. Kahit na-commendat sa kanya ang Guancheng na iyon, hindi lang ito nakikita ni Long Chen, matandang Bangzi, sa tingin mo ba napakadali ng pera ng pamilya ko? Si Guancheng ay isang matandang lalaki ng Alchemist Guild. Siya ay orihinal na isang medicine boy ni Master Yun Chi, ngunit wala siyang talento sa pagpino ng gamot. Gayunpaman, si Guancheng ay nagtrabaho ng husto sa panig ni Master Yun Chi sa loob ng maraming dekada. Naawa si Master Yun Chi sa kanya at binigyan siya ng deacon ng Alchemist Guild para tulungan siya sa ilang mga gawain. Minsan ang mga waste pills na ginawa niya ay ibibigay kay Guancheng para itapon. Ang normal na proseso ay ang mga kapaki-pakinabang na bahagi ng mga tabletang ito ng basura ay huhukayin at ihalo sa ilang likidong gamot. Ang mga table tas ng basura ay hindi ibebenta sa publiko, nang ito ay may kaugnayan sa isyu ng propesyonal na etika. Kung naiulat na si Master Yun Chi ay talagang nagbebenta ng basurang tableta, pagtatawanan siya ng kanyang mga kasamahan. Bumantong hininga si Master Yun Chi, tumingin kay Guancheng at sinabing, nakasama mo ako sa loob ng ilang dekada, naiintindihan mo ang aking init ng ulo, pumunta sa iyong sarili, at hindi na babalik. Ang mukha ng matandang Guancheng ay mapatla, at may bakas ng ayaw sa kanyang mga mata, Sir, ako. Pumunta ka. Itinaas ni Yun Chi ang kanyang kamay at mahinang sinabi. Halos bumagsak si Guancheng sa lupa, ang ibig sabihin ng mga salita ni Yun Chi ay pinatalsik siya sa Alchemist Guild. Ang isang deacon na dating nasa tuktok ay biglang naging wala, at si Guancheng ay tila 10 taon na mas matanda sa isang iglap. Hoy! Sabi ko wag ka nang magpanggap, maraming taon ka nang mangkidnap at nanlaloko sa labas, at ang black money na kinikita mo ay hindi nagagastusin hanggang sa mamatay ka. Nakakaawa itong idiot, sabi ni Long Chen nang may pang-aalipusta. Bilang deacon ng Alchemist Guild, napakalapit ng matandang ito sa ilang prinsipe. Hindi ko alam kung magkano ang natamo niya sa mga nakaraang taon. Sa pagtingin sa kanyang mukha, nakaramdam ng pagkasuklam si Long Chen. Galit ang mukha ni Guancheng, at may bakas ng hinanakit sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita, ibinaba niya ang kanyang ulo at dahan-daang umalis. Nang makitang mawala si Guancheng, umiling si Master Yun Chi at sinabi kay Long Chen, salamat, binata, kung hindi, ang matanda ay itatago sa dilim. Hoy!
Niloko ng matandang ito ang aming pamilya sa bangkarota, sinadya kong naghiganti, huwag kang magalang sa akin, nakangiting sabi ni Long Chen. Sinabi ni Master Yunchi na may pagtataka, hehe, ang bata ay medyo simple, hindi tulad ng isang makasalanan at tusong henerasyon, hindi masama. Hehe, paano mo maitatago ang batang ito sa mga nakatatanda? Dahil hindi mo ito maitatago, mas mabuting magpanggap na isang mabuting tao. Ibinuko ni Long Chen ang kanyang mga kamay at ngumiti. Hindi napigilan ni Master Yunchi na matawa. Sa paglipas ng mga taon, nakita siya ng lahat ng may paggalang. Ito ang unang pagkakataon na may nagsalita sa kanya ng ganito. Napaka-interesante sa pakiramdam. Anak, pumunta ka sa Alchemist Guild ko, hindi ka lang pupunta para magreklamo. Siyempre hindi, nandito ako para tasahin ang parmasyutiko. Pagkatapos magsalita ni Long Chen, iniunat niya ang kanyang kanang kamay. Isang maliit na apoy ang tumalon hanggang sa mga daliri. Upang mag-iwan ng malalim na impresyon sa master, bahagyang ginalaw ni Long Chen ang kanyang mga daliri, at ang apoy ay tumalon pabalik-balik sa mga dulo ng mga daliri na parang isang makulat na unggoy. Magandang kontrol. Orihinal na nakita ang apoy, bahagyang tumango si Yunchi. Sa edad na ito, hindi masama na paikliin ang apoy ng tableta, ngunit ang mga aksyon sa likod ni Long Chen ay bahagyang nagpakilo sa kanya. Ang kontrol ng kapangyarihan ng apoy ay pangunahing nagmumula sa laki ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang kakayahang umangkop na paggamit ni Long Chen ng pamamaraan ay nagpapakita na ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay higit pa kaysa sa mga ordinaryong tao. Ngunit ang hindi niya alam ay si Long Chen ay clumsy. Kung ipapakita niya sa kanyang memorya ang sinaunang secret technique, hindi niya alam kung matatakot ba ito sa master na nasa harapan niya. Napakabuti, ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa ay isang puntong mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, ikaw ay isang pawnla ng alchemy, tumango si Yunchi at sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Yunchi, isang bato ang nahulog sa puso ni Long Chen. Kung maaari niyang panatilihin ang kanyang lakas, mas mahusay na panatilihin ito hanggat maaari. Halika, dadalhin kita upang subukan ito, pagkatapos sabihin ni Master Yunchi, umalis siya kasama si Long Chen. Pagtingin sa likuran ng dalawa na papaalis, hindi maiwasang mapatulala ang mga taong gumamit ng Pilfire para dalisayan ang mga gamot sa bulwagan. Hindi ko kailangan i-assess, kaya nag-test lang ako. Paano ito nangyari? Hindi siya kamag-anak ni Master Yunchi, tama ba? Ang kamag-anak ng umutot, ang batang iyon, hindi ba iyon ang sikat na basurang Long Chen sa kabisera ng Imperial? Ang 12 ng mga tao sa bulwagan ay narito ngayon upang suriin ang mga parmasyutiko, ngunit tulad ng dati, kailangan nilang maglinis ng isang halamang gamot at maabot ang pamantayan bago nila maisigawa ang sumusunod na pagsusuri. Ngunit nilaktawan ni Long Chen ang pamamaraang ito ng direkta, na ikinagalit nila, ngunit wala silang magagawa. Ito ang Alchemist Guild, ang pinakamataas na lugar, wala nang nang-ahas na umutot pa, at maaari lamang pigilan ang depresyon. Sa isang basement ng Alchemist Guild, itinuro ni Master Yunchi ang isang kristal sa harap niya at sinabing, pasiglahin ang iyong apoy. Tumango si Long Chen. Iniunat ang isang daliri, namuo ang apoy sa dulo ng daliri, at dahan-daang nag-click sa kristal. Ilang linya ang lumitaw sa kristal, at walang pakialam na sinabi ni Master Yunchi, ang apoy ng tableta ay mas mababa sa antas ng dilaw, kaya halos hindi ito kwalipikado. Ang apoy ng tableta ay nahahati sa 4 na antas, langit, lupa, mahiwaga at dilaw. Ang bawat antas ay nahahati sa itaas, gitna at mas mababang mga grado. Ang apoy ng tableta ni Long Chen ay pinalapot ng kanyang sarili, hindi apoy ng hayop, o apoy sa langit at lupa, kaya ang dilaw na antas maghintay, ito ay napaka-normal. Pagkatapos kong magsalita, dinala ko si Long Chen sa isang pool. Ang pool ay kalahating talampakan lamang ang lalim, at ang ilalim ng pool ay natatakpan ng daan-daang crystal clear beads. Patakbuhin ang iyong kaluluwa at tingnan kung maaari mong dalhin ang mga kwinta sa ibabaw.
Hindi totoong pool ang pool sa harap niya. Ang tubig sa loob ay tinatawag na True Soul Mercury. Nang maingat na hinawakan ni Long Chen ang tubig, nalaman niyang ang tubig ay biglang pinalaki ng kanyang kaluluwa ng higit sa 10 beses. Biglang gumaan ang pakiramdam ni Long Chen, at ngayon ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hindi pa rin nakakagalaw ng mga bagay sa hangin, tila masyado siyang nag-iisip. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay umikot, at biglang mahigit 12 butil ang dahan-daang lumabas sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihan ng kaluluwa. Gayunpaman, biglang natagpuan ni Long Chen si Master Yun Chi at gulat na nakatingin sa mga butil. Oops! Ibunyag natin. Nagmamadaling pinakawalan ni Long Chen ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa at binaling ang kanyang espiritual na kapangyarihan, pinamumutla at nanginginig ang kanyang sarili, na nagbigay ng ilusyon na ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay na-overdraw. Guro, kwalipikado ba ako? Sabi ni Long Chen na medyo napabuntong hininga. Xuanji, si Xuanji talaga, bulong ni Master Yun Chi na parang hindi niya nakita ang performance ni Long Chen. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Yun Kikay na si Long Chen ay bumagsak sa lupa. Para sabihin na ang galing ni Long Chen sa pag-arte ay talagang nasa antas ng emperador ng pelikula. Hindi lang kasing papel ang mukha niya, pero medyo nanlabo ang mga mata niya, parang na-overconsume. Napakabuti, ang iyong kapangyarihan ng kaluluwa ay talagang malakas at hindi karaniwan, ito ay isang materyal na maaaring gawin, sa pagkakataong ito ay nakapulot ako ng isang magandang panla, bahagyang ngumiti si Yun Chi. Lumiwanag ang mga mata ni Long Chen nang marinig niya ito, Master Yun Chi, gustong-gusto ng batang ito na magsanay ng alchemy way, iniisip ko kung maaari ba akong maging iyong pinangalanang disipulo. Umiling si Yun Chi at sinabing, hindi ako nang ahas na tanggapin ka, magsanay ka ng husto, bibigyan kita ng pagkakataon sa hinaharap, ng pagkakataong tumapak sa tuktok ng landas ng alchemy. Nang makita ang pagtanggi ni Yun Chi, ngumiti si Long Chen ng alanganin, gusto ko ng pangalan, para kapag lumabas ako, walang maglalakas loob na mangbuli sa akin, di ba? Natigilan si Yun Chi saglit at hindi napigil ang matawa. Ang straightforward na personalidad ni Long Chen ay medyo natulala kay Yun Chi. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa nakilala ang isang kawili-wiling teenager, ngunit ang abnormal na kapangyarihan ng kaluluwa ni Long Chen ay naging napaka-optimistiko niya tungkol kay Long Chen. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng Dan to Waste card mamaya, sinong maglalakas loob na ay bully ka. Tumawa si Yun Chi. Hindi maiwasan ni Long Chen na matuwa. Karamihan sa mga tao ay gustong pumasok sa Pharmacist Guild. Dapat nilang suriin muna ang mga kwalifikasyon ng mga parmasyutiko. Matapos makumplito ang pagtatasa, maaari nilang kunin ang mga kwalifikasyon para sa mga alchemist makalipas ang 1 taon. Ang parmasyutiko ay isang entry-level lamang, na nagdulot ng hindi mabilang na mga tao na nagseselos, at si Danto ay isang opisyal na cultivator ng Dan. Sa iyong kasalukuyang pill fire at soul power, medyo mahirap pa rin mag-concoct ng pills, pero sa loob ng 1 taon, talagang makaka-concoct ka na ng pills. Ibinigay ko lang sila ng maaga, at hindi ito paglabag sa mga patakaran, nakangiting sabi ni Yun Chi. Nagpapasalamat si Long Chen. Kahit na maaaring hamakin ni Long Chen ang sino man sa sining ng alchemy, kailangang sabihin na si Yun Chi ay isang kagalang-galang na elder. Personal na ginawa ni Master Yun Chi ang nameplate ng Dan2 para kay Long Chen, at nagbigay din ng tripod ng gamot, isang set ng Dan robe, Indemtal.com, ang material ng Dan robe ay napakarangal, ang posisyon ng dibdib ay may tato na may Dan star pattern, pagkatapos ito ay ang simbolo ng Danto. Ang tripod ng gamot ay gawa sa tanso at pulang ginto. Ang mga materyales ay katangi-tangi at ang hugis ay mas makatwiran. Mas mataas ito sa binili ni Long Chen dati, hindi ko alam kung ilang grades na. Bilang karagdagan sa dalawang bagay, ang ikinagulat ni Long Chen ay binigyan din siya ni Master Yun Chi ng space ring. Iyon ay isang napaka-mahiwagang singsing. Hangga't ang kapangyarihan ng kaluluwa ay input, ang espasyo sa loob ay maaring mabuksan at ang mga bagay ay maaaring maimbak ng arbitraryo.
Iyon ay isang luxury item na nagkakahalaga ng daan-daang libong gintong barya. Hindi kailanman nang ahas si Long Chen na isipin ito noon pa man. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay pumasok sa ring, at nalaman niyang may espasyo sa loob ng 1 metro kwadrado, na nagpapasalamat kay Long Chen. Sinabi ni Master Yunqi kay Long Chen na gamit ang kanyang waist card, bumili si Long Chen ng mga medicinal material sa Alchemist Guild na may 50% na diskwento, at maaari rin niyang pag-aralan ang alchemy experience ng lahat ng senior ng libre. Biglang naramdaman ni Long Chen ang isang manok na tumatalon sa mga sanga upang maging isang phoenix. Pumili siya ng malaking bilang ng Feng Fudan medicinal materials at ilang iba pang halamang gamot mula sa Alchemist Guild. Nang lumabas si Long Chen sa Alchemist Guild, pakiramdam niya ay ibang tao siya nang pumasok at lumabas siya. Pagpasok niya, wala siyang kwenta, at paglabas niya, milyon-milyon na ang halaga niya, at pati bewang niya ay malakas. Diretso, makikita mo ang mga taong may butas ng ilong mo sa hinaharap. Si Long Chen ay nagkaroon ng buong ani at umuwi. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya si Baoer na nagbabantay sa pinto. Nang makita niya si Long Chen, dinala niya ito sa kwarto ng asawa. Pagpasok pa lang sa pinto, hindi napigilan ni Long Chen na matigilan, at ilang beses na tumibok ang kanyang puso.